Bakbakan sa Krimen sa Lansangan, tagapagbantay ng Kaban ng Bayan, numero 33 sa balota, Senator Ping Lacson! Magandang gabi po sa ating lahat. Una sa lahat ay nais ko munang bumati at papurihan o congratulate ang pamunuan ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Bulacan sa pamumuno ni Governor Fernando at 10 ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Bulacan. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng lalawigan ng Bulacan. Katunayan, noong taong 2023, ang paglago ng inyong ekonomiya ay pumalo sa 631.6 billion pesos. Alam niyo po ba ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin, kayo ay nakapag-contribute sa national government, do sa ating national coffer sa Kaban ng Bayan, dahil do sa VAT lang yung value added tax na 12%, ang naiko-contribute ng lalawigan ng Bulacan, nasa mga 75 billion pesos sa isang taon, at least noong 2023. Ngayon, ang isa sa unang-unang mga panukalang batas na aking ipapile, kung sakaling ako'y pagkakatiwalaan yung muli na bumalik sa Senado, ay ito'y na-take up ko na po kay Secretary Recto ng Department of Finance kasi concern niya ito. Sabi ko, wag mo nang i-oppose ito, Secretary Ralph. Dahil ito ay naging advocacy ako pa mula pa noon na ma-empower natin, bigyan ng mas maraming kapangyarihan ang mga local government units dahil kayo ang backbone ng ating ekonomiya. Ang aking panukala, kung pwedeng 1% man lang ng 12% na ikinocontribute sa national government, ay mabalik, ma-rebate sa mga local government units. So, sa lalawigan ng Bulacan, kung kayo'y nakakapag-remit ng 75 billion, ibig sabihin taon-taon, dapat mabalik sa inyo 750 million pesos. Nang sa ganon, ma-incentivize o ma-motivate pa ang mga local government units tulad ng Bulacan na palaguin pang lalo ang ekonomiya para kung sakaling umabot ng 1 trilyon ang inyong ekonomiya, economic growth, medyo malaki-laki ang inyong makukuhang share ng galing sa value added tax kung kayo bibigyan ng 1%. Open po si Secretary Ralph dito, kaya sana may panalangin natin na sana'y makapasa ang batas sa tulong ng aking mga kasamahan na mabalik ang 1% sa mga lalawigan, sa mga bayan-bayan, na sa ganon, lalo pang lumago ang inyong ekonomiya. Lalo na ngayon, yung international airport, hindi ba, mabubuksan mga 2027, 2028. Isipin nyo kung ano pa may tutulong sa ekonomiya ng Bulacan kapag nabuksan na ang airport. Isa lamang po yan sa aking mga gagawing panukalang batas. Ang mga naipasa ko na pong batas, una-una para sa magsasaka, yung Pre-Irrigation Act. Ako po yung nag-akda nung panukalang batas na yun at ngayon batas na. Yung Student Fair Discount Act para sa mga mag-aaral. At sa paglaban naman sa korupsyon, ako po ang nagpasa ng Anti-Red Tape Act, yung Anti-Money Laundering Act at saka yung National ID System. Marami pa po ito, mga higit 70 batas ang akin ay pasa sa loob ng 18 taon na ako'y naging senador ng Republika ng Pilipinas. Ako rin po ang tinagurian na bantay sa Kaban ng Bayan. Doon ko po nakita ang kakulangan ng suporta ng national government sa mga local government units. Kasi pag nakikita ko, alam nyo, ang output ninyo do sa inyong mga local development plans, ang ina-adapt lamang do sa ating General Appropriations Act o yung national budget, nasa mga 20-25% lamang. At ang inyong naging share sa National Tax Administration, yung sa IRA dati, hindi ba? Ang nasa batas dapat 40%, lalo na ngayon dahil may mandanas ruling na expand na. Pero sa average, umaabot lang ng 32% ang napupunta sa inyo. Ito po ay aming titingnang mabuti sa susunod at mga susunod pang deliberasyon ng national budget para na sa ganon,
mapunta sa inyo ang dapat mapunta sa inyo. Yun po yung kahulugan ng paglago ng ekonomiya ng lalawigan ng Bulacan. Ako po, kami pong lahat na nandito, 5 araw na lamang, tayo boboto na lahat. Unang-una, kwalipikado po lahat kami rito. Yung iba, lahat kami nakapaglingkod na bilang mambabatas sa congressman, lower house, or sa upper house o sa Senado. Dalawa po sa aming kasamahan dito, sila yung talagang overqualified. I'm referring to, pareho sila abogado, parehong naging kongresista, naging mayor, si Attorney Benhar Abalos, dating DILG, at si dating MMDA at ngayon Majority Leader ng Senado, Attorney Francis Tol Tolentino. Ngayon, pagpunta po natin sa polling booth, sa pagboto natin, 4 po ang ating pagpipilian, 4 na uri ng kandidato. Mahigit kaming 6 na po, pero 4 po ang inyong pwedeng pagpilian. Una, ito po yung masipag, magtatrabaho, at hindi magnanakaw. Ang pangalawa po, ito yung masipag din, magtatrabaho bilang senador, pero magnanakaw naman. Pangatlo, ito naman po yung tamad, hindi magtatrabaho, pero hindi rin naman magnanakaw. Pang-4 po, ito po yung tamad na, ayaw magtrabaho, nagnanakaw pa. Bahala na po kayong mamili, nasa inyong mga kamay ang kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating mga anak at mga susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa atin lahat. Mabuhay po ang lalawigan ng Bulacan. Mabuhay tayong lahat. Isang malakas na sigawan para kay Senador Ping Lacson!